Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Lucas, Kapitulo 10. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 70 pa at sila'y sinugong 12 sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dako ng kanyang paroroonan. At sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang aanihin, datapwat kakunti ang mga magagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng mga magagawa sa kanyang aanihin. Magsiyaon kayo sa iyong lakad. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Huwag kayong magsipagdala ng supot ng salapi, ng supot man ng pagkain, ng mga pangyapakman, at huwag kayong magsibati kanino mang tao sa daan. At sa alinmang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. At kung mayroon dong anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapa ay mananatili sa kanya. Datapwat kung wala, ay babalik ito sa inyong muli. At magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan. Huwag kayong magpapalipat-lipat sa bahay-bahay. At sa alinmang bayan na iyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na naroon, at sabihin ninyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Datapwat sa alinmang bayan na inyong pasukin, at hindi kayo tanggapin, magsilabas kayo sa kanilang mga lansangan at inyong sabihin, pati ng alabok na inyong bayan na kumakapit sa aming paa, ay ipinapagpag namin laban sa inyo. Gayon may inyong talastasin ito, na lumapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw na yaon ay higit na mapagpapaumanhinan ang Sodoma kaysa bayang yaon. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihang ginawa sa inyo, ay maluwat na dising ng agsisi na nag-uupong may kayong magaspang at abo. Datapwat sa paghukom, higit na mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon kaysa sa inyo. At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka hanggang sa langit, ikaw ay ibababa hanggang sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisusuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ng mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paray hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Nang oras din yon, siya'y nagalak sa Espiritu Santo at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at walang nakakakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama, at kung sino ang Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. At paglingon sa mga alagad ay sinabi niya ng bukod, mapapalad ang mga matang nakakakita ng mga bagay na inyong nakita. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na maraming propeta at mga hari, ang naghahangad na makakita ng mga bagay na inyong nakita, at hindi nila nakita, at mangarinig ang mga bagay na inyong naririnig, at hindi nila nangarinig. At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso, na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Datapwat siya, na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili, ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? At sumagot si Jesus at sinabi, isang tao'y bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem
At siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas, at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote, at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan, ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon, at makita siya, ay dumaan sa kabilang tabi. Datapat ang isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay, ay dumating sa kinaroroonan niya, at nang siya'y makita, ay nagdalang habag, at lumapit sa kanya, at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak. At siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop, at dinala siya sa bahay tuluyan, at siya'y inalagaan. At nang kinabukasay, dumukot siya ng 2 denaryo, at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan, at sinabi, alagaan mo siya, at anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa 3 ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon, at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod, at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya.